Guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay syempre may kinalaman nga po dito sa Kim Pao na hindi na kinakailangan pang magtago sa likod ng anino. Hoy, ano nga kaya yan? Wala nang pahirapan sa pag-solve ng ayuda. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga di pa nakaka-subscribe po sa ating channel, pakiclick lang tayo na ating subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And simulan nga natin na ating update at chikahan ngayong gabing ito sa komento ni Madam Merlita Aria Rodriguez. Magandang gabi po sa inyo. Hayaan niyong basahin ko ang ilang mga comments dito sa ating channel bilang pasasalamat sa ating mga masusugid na taga-subaybay. So sabi ni Ma'am Merlita, gandang gabi, Gandara. Sa totoo lang naman, yung mga lumalabas ngayon na si Darren nagpaalam daw sa Showtime, pati si Kim. Kasi 'di ba si Kim, meron pa silang asap sa October 18, meron pang The Alibay. Siguro 'yun yung aabalahan nila. Nagpaalam, hindi aalisin. Kasi si Darren, marami siyang mga show sa ibang bansa. Si Kim 'di ba meron mga bagong project pagkatapos ng The Alibay. Kaya nagpaalam muna. Okay. About ito regarding to sa sinasabi ni Ma'am Norma Dayag na aalisin na daw ang Kim Pao sa Showtime. So mayroon ng kaliwanagan and thank you so much Ma'am Merlita. And tama kayo, oo nga no. Maaring ito na misinterpret lang, iba lang yung pagkakaintindi ni Ma'am Norma Dayag hinggil to sa wala na sa wala munang Showtime si Kim Chiu and si Darren. Kasi parehas nga sila na nagpunta nga sa England for ASAP, 'di ba? Marahil 'yon, nagpaalam po muna. Ayan, Ma'am Norma ha. Baka yun po yun. Yung napanood yung vlog na mali lang kayo ng interpretasyon o hindi mahusay yung pagkakapaliwanag ng vlogger na sinasabi niyong si ano nga yun? Ano ang pangalan nun? Balita. Balita yung huli eh. Presko Balita ba yun? Anyway, ayun na nga. Malamang yun po yun. Nagpaalam muna. So, based sa sabi ni Ma'am Merlita, marami pong ganap si Darren sa ibang bansa. So, hindi kasi ako nakasubaybay kay Darren kaya hindi ko alam eh. Kay Kim Chiu. Ayan, busy rin nga si Kini. May ginagawang taping, may The Alibay, mga endorsement, tapos ayun, may mga events. So, magpapaalam at magpapaalam nga yan sa Showtime family. Pero babawi yan si Kim Chiu once na matapos na. Kaya nga kahit dire-diretso yung kanya pong mga ganap, I mean, kakauwi lang kapag may oras pa. Kahit siguro patapos na yung Showtime, I mean, mga last 35 minutes, habol pa rin niya si Kim Chiu eh. Ganyan siya. Napakasipag na bata. Anyway, sabi naman ni Ma'am Norma Dayag, ayan, comment po muli ni Ma'am Norma, Gandara, talaga sila na. Kahit hindi kami connected sa Discord, kasi di kami makapasok. Okay, sayang naman. Ganda pa naman ng mga ayuda si Paolo Avellino. Sorry guys, hindi ko ma-share sa inyo yung last, kasi exclusive talaga siya for Kim Pao fans. Gandara as senior citizen, eto na yung pahiwatig na ni Ogie Diaz na magpapakasala sila sa ibang bansa. Naalala ko yung sabi ni Ogie na hindi ko lang alam kung saan nila gusto magpakasal. Tingin nyo guys kung sakali, saan magpapakasal? Pinas or ibang bansa? Pero siguro dito sa Pinas, no? Sabi naman dito ni, sa Ma'am Norma, pero di lantad mo muna
para mas sigurado na sila sa isa't isa. Yung may crush sa kanilang dalawa, hayaan mo na. Hayaan muna natin kung sino sa kanilang dalawa ang madaling matukso. Ay, Ma'am Norma, give up na sa pagiging praning. Hindi na nagwo-worry. Bahala na kung sino may crush sa kanilang dalawa. Kung may nagkaka-crush kay Kim or kay Paolo Avellino. Mukhang graduate na sa pagiging praning nga. So, ayan, hayaan na lang daw kung may magkagusto sa dalawa para malaman kung sino ang madaling matukso. Oy, hindi si Kim Chu yan, ha? Imposible. Pero sa akin, never na maakit si Kimi doon sa nagpapahiwatig na may crush sila sa kanya. Ay, di niya papatulan, lalo na kung bata yung lalaki. Kaya, no hope for those who had crush on Kimi. To Kim Pao, let us just hope for them that they are as in one. No, never na magwawatak-watak kami ng mga seniors. Kasi kung dami ng mga bashers, ay dito sila mag-rely sa DC na magkikita-kita. Truth will prevail na. And God bless Kim Pao and all their legit vloggers, fans, seniors, and Aki. Aba, mukhang matibay at palaban na Norma Dayag yung nakikita ko ngayong gabing ito. Grabe, never magkakawatak ang mga seniors. No. Ika ni Ma'am Norma Dayag. Ayan. About naman sa nagkaka-crush, o nga kay Kim Chu, never talaga. Yun nga yung una kong reaction. Si Kim Chu, agad, mafo-fall agad, at matutokso. Sorry na lang, di nyo kinakailangang i-test pa si Kim Chu sa ganyang bagay. Okay? Stick to one po yan. Matino at hindi malande. Anyway, sabi naman ni Norma Cool, ayun, daming Norma. Anyway, shoutout sa inyo, Madam Cool. Alam na natin dyan, kay Julia nakuha niya si Joshua, kay Loisa at si Bea na iwan and Gerald dahil sa kanya. Kaya wala akong kumpiyansa sa babaeng yan kasi ilang beses na niya ito ginawa. I just pray for them na di mangyari ang nasa isip ko. Basta love ang Kim Pao forever. Lagi naman ang agwat ng edad ng dalawa. At saka ang trust natin kay Paolo parang parang tinitimbang ano ba? Yung trust nyo kay Paolo parang lumalabas na alanganin kapag kaganyan. So ako matibay yung trust kay Paolo Avellino. Kasi bad boy looking lang siya. Kung ano-ano lang yung mga na-label sa kanya. But kasi sa personality niya, tahimik, mukhang naman siya matino pagdating sa love life. Wala naman ako nakitang may sinaktan, etc. Ganyan. Tahimik lang din naman yung love life ni Paolo Avellino. And basta walang gasinong issue naman. It's just that siguro tahimik. I mean, tawag doon, yung pagkatahimik niya kasi bad looking bad boy siya tingnan, parang ganon. Anyway, dumako naman tayo dito sa paanino. Ayan, sa anino ng Kim Pao. Naalala niyo ba yan? Diba, nakaraan, pinost nga yan ni Kim Chu na anino lang, nagtatago sa anino. Pero, after that na ma-post yan ni Kim Chu, syempre, kung ano-anong mga comment ng mga fans. Ito naman, at may post si Kim na finally, hindi na kinakailangang tumago sa anino. Pinakita na niya kung sino talaga ang tunay niyang kasama. Ika naman ni Kim Chu. Ika naman ng Kim Pao. Alam ko, hirap na hirap kayo lagi. Mag-solve, mag-imbestiga, magsoko ng ayuda
So, hindi na kailangan. Eto na, siya na yung lalaking aking kasama at nasa likod ng anino. Huy! Grabe nga yun. So, parang no need, guys, to investigate. No need, guys, na magsoko dahil ihahayin ko na sa inyo. Ay, parang ganun. Hindi na kinakailangan pang magtago sa anino ng Kim Pao. Okay? Ayan. Dito nung nito, sabay silang mag-lunch. And, di ba, nag-shopping sila after, bago po mag-vacay. Dami naging moments din ng Kim Pao together. So, nakakatuwa lang na hindi na talaga nagtatago sa likod ng anino ang Kim Pao. They are open in public na. Bahala na lang kayo mag-interpret niyan. Bumasa. Basta ang Kim Pao, hindi na nagpapahulaan. Hindi na nagpapasoko pa. Hindi na kailangan magtago. Talagang, ayan pinupost ng isa't isa, minamay din ng isa't isa. Before, hindi naman ganyan diba? Pansin nyo rin ba? Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita kasi muli sa susunod kong chika. Maraming po salamat.